Balikan natin ang pananalasa ng bagyong Quinta sa Visayas. Sa pagkakataong ito, alamin naman natin ang latest sa Tacloban, Leyte kung saan inaasang magla-landfall ang bagyo ayon sa Pag-asa. Makakausap natin sa linya ng telepono mula sa Office of Civil Defense Region 8 si Director Ray Gozon. Magandang gabi po, Director Gozon. Si Sandra Aguinaldo po ito. Magandang gabi po. Kumusta po ang lagay ng panahon dyan ngayon, sir? Dito naman sa Region 8, based sa ating monitoring, nagkaroon tayo ng mga on and off rain. Patuloy ito ang pagbibigay ng mga on and off rain dito ngayon. Yung po bang mga residente, pinapalikas nyo na ngayong mga oras na to? Yung sa may G1, kasi andun yung typhoon ngayon malapit. So nag-advise na tayo sa ating local disaster reduction management officer, especially yung mga communities na andyan sa coastal area and yung mga families living sa mga made of light materials na houses. Yun yung pinauna natin pinalikas for possible storm surge and baka lumakas yung hangin. So ngayon po, sila ay nasa evacuation center na? Patuloy yung pagpapalikas sa kanila ngayon. Kakausap lang natin sa ating Municipal Disaster Reduction Management Officer for the Municipality of Iwan. So yun yung tinutukan nila ngayon. Alam niyo naman po, minsan merong hindi sumusunod. So anong plano nyo kung sakali pong merong mag-i-insist na manatili sa kanila mga bahay? Nagbigay na din po ng tumutulong po dito yung ating kapulisan. Meron na pong directive din yung ating regional director sa Magturia na yung ating local police din ay magbigay din ng tulong doon sa Municipal Disaster Reduction Management Council, especially doon sa pag-evacuate ng mga tao. Kumusta naman po yung supplies nyo? Sapat po ba para doon sa inyong evacuees? Ano po? Sapat po ba yung supplies na nakahanda dyan para sa mga evacuees nyo? Okay, naghahanda naman po yung ating Municipal Disaster Reduction Management Council doon sa kanila, sa mga mag-i-evacuate. Yung mga rescue teams po, yung mga rescue equipment, meron po ba kayo at sapat po ba yun? Ang rescue equipment naman, at alam naman natin dito sa probinsya, hindi naman ganun ka-sophisticated yung ating mga equipment. But basically, yung lahat ng mga meron kami dito ay ihanda namin para lang matugunan yung mga pangailangan. Kung merong mga municipality na hindi makayanan ng kanilang local na rescue team at sa kanilang equipment, ay nagkaroon na tayo ng coordination sa ating mga regional rescue teams para lang mabigyan or magkaroon ng augmentation or support doon sa mga most probably affected na mga municipalities if in case na kailangan yung mga tulong nila. Director, anong abiso po yung gusto nyong iparating sa mga residente dyan? Okay, gusto lang nating mabigyan ng patuloy na advisory yung ating mga kababayan dito sa Region 8 na yung makinig sila sa mga information na ibibigay ng authority dahil itong mga information na ito or advisories ay para sa kapakanan at sa safety ng bawat constituency dito sa Region 8. And also yung mga areas sa mga low-lying, sa mga landslide-prone areas, especially yung mga coastal communities ay dapat makinig din sila sa mga advisories. At kung kailangan nilang lumikas, ay dapat lumikas na sila for mga preemptive evacuation. Huwag na tayong dumating pa sa forced evacuation. Magbabantay din po kami. Maraming salamat po, Director Ray Gozon, OCD Region 8.